Okay, so ngayong umaga po ay buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 8 verse 25. Binasa na ito kanina at babasahin na lang uulit natin. Sabi dito, Then saith they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I sent unto you from the beginning. Yung sa course po ng verses na ito, doon sa bandang una, may nagtanong doon no? Hindi kasi naniniwala na si Kristo ay Diyos. At mga Pariseo yun, mga religious leaders nung panahon na yon. At dito po sa verse 25 ay sinabi niya, And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning. Paulit-ulit pong sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos, mula pa nung umpisa, ngunit meron talagang mga taong from the beginning ay decided na sila na ano man ang sabihin ni Jesus at sino man ang mag-testify nun, kasi ang sabi po sa ang legal requirement ay dapat anumang bagay ay dapat may magte-testify. At ang dami pong nag-testify niyan, not just two, but many, na si Jesus ay Diyos, pero hindi naniwala ang mga religious leaders. Dito sa Mark chapter 10, verse 27, kakambal na verse ito, And Jesus looking upon them, With men it is impossible, but not with God. No? For with God all things are possible. Yung context po ng Mark chapter 10 na ito, ang context dyan ay siya ang pinag-uusapan dyan. Siya ang pine-question. Siya ang pinagdududahan sa context ng Mark chapter 10 na yan. Bago sumagot si Jesus na, well, sa tao, halos lahat imposible. Pero sa Diyos, walang imposible sa Diyos. No? Yan. With men, it is impossible, but not with God. Ibahin ninyo ang Diyos. For with God, all things are possible. Lahat ng bagay ay pwede pagdating sa Diyos. At ang tinutukoy ni Jesus diyan ay ang kanyang sarili. Okay? Now, ang title ng ating mensahe before we pray is, What makes Jesus so different? Now, men and women, now down through the ages, down through history, have been divided over the question, who is Jesus? Kahit tayong mga Pilipino, divided yan. Meron akong kaibigan, pagka pinag-usapan na namin si Jesus, divided na kami kagad. No, kababata ko yan, kasi kaya lang, naging iglesia siya. Kaya pagka pinag-usapan namin ang Panginoong Jesus, divided kagad kami, kahit magkababata kami. No? Sabay kaming lumaki, at sabay kami sa kalokohan, magkaklase kami sa krimen Hindi ko na siya ngayon kaklase sa krimen. Si Elena ang kaklase ko sa krimen ngayon Mrs. na, di ba, ang kasama sa krimen ngayon. Pero nung araw, nung bata pa lang kami, nung kaibigan kong yun, we are so close at talagang marami kaming pinagsamahan. Pero nangyari na we separate ways. Nagkaroon siya ng kanyang sariling paniniwala, nagkaroon ako ng paniniwala, at pagka nakita kami, kahit siya, iniiwasan niya yun, na mag-usap kami tungkol kay Jesus. No. Ganon, ano? Pero dahil pastor ako, hindi ako umiiwas doon. Kaso, siyempre, kababata mo, ayaw mo maging kaaway, di ba? Ayaw natin maging kaaway. Now, why so much conflict over one individual? Siguro you have the same experience or observation na kahit na sino, talagang magkukos ng division dahil sa isang individual na ito. At ang pangalan niya ay si Jesus. No? Who is Jesus? Why is it that His name? No? Bakit yung pangalan na yan? More than the name of any religious leaders causes irritation. No? Why is it that you can talk about God and nobody gets upset? Di ba? Mag-usap kayo ng tungkol sa Diyos, walang ma-upset Pero kapag pumasok na yung pangalang
Jesus, nako, kukulo na yung kinalalagyan ninyo, no? But as soon as you mention Jesus, people so often want to stop the conversation. Bakit ganun? Or they become defensive. Why don't the name Buddha, Muhammad, Confucius, or Confucius offend people? Oh, di ba? Meron nga pagka pinag-usapan ng Diyos, si Bathala O merong awit na ang ginamit si Bathala. Walang na-offend. Of all kind of religion, na pinakikinggan yung awit na yon. Mag-uusap kayo tungkol kay Confucius, mag-uusap kayo kahit na si Muhammad. No? Walang ma-offend. Kahit na si Buddha pa, walang ma-offend. Pero kapag si Jesus na, nako. Napansin niyo mga kapatid? Pero pagka nag-uusap na ng tungkol kay Jesus, ayan na, mag-uumpisa na yung commotion, di ba? Ba't ganon? Bibigyan ko kayo ng reason. Number one, the reason is that these others didn't claim to be God. Si Confucius, si Muhammad, si Buddha, kahit sino pa, hindi po sila nag-claim na sila'y Diyos, but Jesus did. Alam niyo ba yon na si Jesus ay inangkin niya, sinabi niyang Diyos siya. Oh. Naikwento ko yung kasaysayan ni James, the brother of Jesus, doon sa Santa Rosa last Sunday. Alam niyo ba na nung mamatay, o bago mamatay si Jesus, si James, kapatid ni Jesus yan, ay hindi naniniwala sa kapatid niya. Actually, offended yun na yung kapatid niya. Umiikot at sinasabi na, I am the way, the truth, and the life. Oh, kasi kapatid niya kasama niyan lumaki sa isang bahay. Kilala niya, di ba? Oo. Lalo na nung sinabi ni Jesus na, I am the way. Ano ba naman to? No? The truth and the life. No man comes to the Father. No man comes to heaven except by me. Grabe. Oh. Di ba? Grabe. Lalo na yung sinabi niyang, I am the vine. Ye are the branches. Sabi, ano ba naman tong utol kong to? Napaka-exclusive. Siya lang. Oh. But don't you know na nung si Kristo namatay na, tapos nabuhay na maguli, doon lang naniwala si James. At ilang panahon ang lumipas, si James ay hindi nagpakamatay. Pinatay siya by martyr. Alam niyo yung martyr? Death for a cause. Oh. Tamo Hindi siya dati naniniwala, pero namatay siya para sa kapatid niya. Kasi nakita niyang nabuhay. Nakita niyang lumakad, hindi siya naniniwala. Nakita niya na nagka-claim si Jesus ng kung ano-anong mga bagay, hindi siya naniniwala. Namatay, hindi pa siya naniniwala. Pero nung mabuhay, it was different that Jesus start believing at namatay siya for the sake of his brother.